Maayong aga sa inyo, nasa Cebu City tayo. Ang topic natin, ano ba ang kakainin ko kapag nasabihan ako na may fatty liver? Kasi ang dami ngayon, yung mga edad 20, 30, 40, 50, pag ultrasound, nasasabihan may fatty liver. Tapos, pag test naman ng blood test, mataas yung SGPT at SGOT. Ang normal value, dapat 55. Bakit? Mas mataas pa than the normal value. Ito po ang unang tanong, Doc, ano pa bang pwede kong kainin? Pagdating sa pagkain, kumain po tayo ng mga pagkain marami na omega-3 fatty acid. Tulad po ng mga isda, yung mga laman dagat natin. At hindi lang yan, pati yung mga nuts, mani, pili nuts, berdeng dahong gulay, marami yang omega-3 fatty acid. Pero pipiliin mo lang yung nuts na hindi maalat, tsaka hindi prito. Pwede nilagang mani. Kasi kung prito, di fatty rin siya, di ba? Yes. Nandito lang po tayo sa Cebu, kaya maganda itong background natin sa likod. Okay. Pag sinabing ano naman ang pwede nating panggisa o pangprito, pwede po olive oil o kaya yung mga avocado oil. At pagdating sa mga antioxidants na pwede nating inumin, pwede po ang kape, green tea, bawang, at pagdating sa gulay, sayote. Pwede ho ang sayote. Maganda yan sa fatty liver. Broccoli, spinach, kangkong, alukbati, mga beans, katulad ng mga munggo. Marami nagbabaliwala ng sayote, di ba? Akala natin walang kalaman-laman. Pero ang dami niyang vitamins, Doc Lisa, sayote. Vitamin C, meron din, di ba? Yes. At pag magpapalasa tayo ng ating niluto, wag na pong puro asin. Ang gamitin ho natin mga herbs at spices, katulad ho ng mga oregano, rosemary, curry. Ano naman ang pwede nyong ialmusal? Oatmeal, wheat bread, brown rice. Pagdating sa prutas, ang magaganda po yung mga dalandan, kalamansi, bayabas, pineapple, kasi marami pong flavonoids at saka carotenes. Pwede pa ba akong kumain ng karne? Pwede pa po, basta tapyasin lang ang taba. Pwede po ang manok, ang baka, ang baboy. Pero pwede rin kayong magtokwa o tofu. Pagdating naman sa salad, piliin nyo na lamang. Yung tinatawag na olive oil, yung mga, at saka yung mga Mediterranean na pampalasa ng salad. Pwedeng may lemon at may suka. Ano pa yung natural na gamutan? Bawas po tayo ng timbang. Nakita nila na kapag nakapagbawas tayo ng 5 to 10%, kung timbang, tayo ay overweight na timbang, malaking tulong na po yan. Mag-ehersisyo. Lakad-lakad, 30 minutes hanggang 1 oras, 5 beses sa 1 linggo. Inumin nyo ang gamot nyo sa diabetes kapag meron kayong mataas na asukal. Ibaba po ang cholesterol at triglyceride kapag nagpa-blood test kayo. Huwag na hong ganong iinom ng alak. Yes. So, ang topic natin ngayon, it's fatty liver. Itong mga tips ni Doktora Lisa. Dati, konti lang may fatty liver. Ngayon, napakarami na at nagiging number 1 cause na pala to ng cirrhosis. Dati, cirrhosis, yung mga alak at iba pa ito. Ngayon, yung fatty liver na. Meron din pong bagong pag-aaral, singit ko lang na sa edad 20 to 40, tumataas, hindi lang fatty liver, tumataas yung cancer. Maraming cancer sa bituka dahil sa processed food, sa pagkain, kaya dumadami din ang fatty liver. Usually, mataas ang cholesterol, mga oily foods, sweet foods, kaya nahihirapan yung atay natin. Okay? Kaya punta tayo sa doktor kung mataas ang cholesterol, blood sugar, siya bahala kung bibigyan kayo ng gamot para dito. Tapos yung blood test nga sa fatty liver, yung SGPT, SGOT, tumataas to. At sa ultrasound, paabi ko sa inyo ba, pa-ultrasound ng buong tiyan, makikita ko yung taba, kung yung atay ay nababalot ng taba o hindi. At kapag may fatty liver kayo, pinapayo natin, medyo damihan nyo ang iniinom nyong tubig. 8 hanggang 12 basong tubig para sa function ng liver ninyo. Iwas po sa sobrang matatamis kasi nagdadagdag ho yan sa pag-build up ng taba doon sa loob ng inyong atay.
Iwas po sa maraming paracetamol at saka yung mga kapsula o tableta na vitamin A. Galing lang po sa natural na pagkain. Linaw ko lang yung paracetamol. Pwede naman mag-paracetamol sa lagnat o sa ibang bagay, di ba? Konting pain reliever, okay lang. Kaya lang nakita nila, ang number one cause ng toxicity sa liver, sa emergency room, ay paracetamol. Bakit? Kasi lahat ng bahay may paracetamol eh. Kaya minsan yung mga bata, o yan lang nadudukot, nasosobrahan, o yung matatanda, nagkakamali, nasosobra. Mataas naman yung dose bago ma-overdose, di ba? O basta yung the usual 500 milligrams, 3-4 times a day paracetamol, okay lang yon. Pero yung tuloy-tuloy na masyado marami, pwede rin makasira sa liver natin. Kasi yan ang taga-metabolize. Yes, Doc. Ngayon, kung gusto nyo magpa-blood test, di ba, kailangan meron naman tayong check-up na dadali natin sa doktor. Pwede po, isama nyo po yung SGPT, SGOT at alkaline phosphatase para po yan sa liver. Pwede po kayong ipa-ultrasound ng tiyan ng inyong doktor o kaya may hinihingi na ngayon fibroscan. Mas makikita kung gaano kadami yung taba dun sa loob ng inyong atay. At yan po ang pinapayo natin. So, meron bang nararamdaman ang may fatty liver? Oo. Usually, minsan walang nararamdaman eh. Unti-unti lang siya nababalot ng taba, parang puso nababalot ng taba, di ba? Hindi mo mararamdaman yan, unting-unting tumataba ka pala. So, mas mataba yung tao, usually mas may fatty liver din yan. Kaya nga tinuturo natin yung mga pagkain dapat kainin. Ano yung bawal? Siyempre lahat ng prito. Hindi man bawal, basta maprito, sobra daming mantika, sobrang matatamis. Yung mga processed foods na ang bilis umorder, di ba? Ang bilis umorder, kaya nga maraming sakit ngayon. Dati po, very few ang fatty liver. Ngayon, parang 30-40% nagkakaroon nitong sakit. yes, Doc Lisa. kadalasan walang sintomas. Pero pag kinapa nyo yung atay nyo, tignan nyo rin, kailangan nagkakapapo kayo ng katawan nyo. Maaaring lumalaki yung atay, madali kayong mapagod, tsaka bakit parang makirot dun sa kanang bahagi. So, ang ginagawa nito, dito sa may kanan bahagi natin, dito sa right, diba? May ribs tayo dyan eh, may ribs. So, minsan hinahawakan dito sa ilalim ng ribs, tapos pinapahinga ng malalim. Pag huminga ng malalim, lalaki yung lungs natin, bababa yung liver, makakapa. Usually, yung ginaganyan ng doktor dito, hinga malalim, tapos dito sa ilalim na ribs. Pag may nakabang bukol, ay masama yun. Pag may makapa, matigas-tigas, ay hindi maganda yun. Pero pag huminga ka malalim, tapos biglang masakit, ay pwedeng may problema sa liver, whatever it is, baka may bukol o baka fatty liver. So, yan ang sintomas niya. Yes, sabi nyo, Doc, sa iba walang sintomas. Ano pa yung ibang senyales? Napansin nila, yung mga taong mas overweight o medyo may katabaan, siya yung nakikitaan ng fatty liver. Tapos sila din yung mga taong mataas yung asukal sa dugo. So isasama nyo yung hemoglobin A1C at FBS. Mataas din yung triglyceride nila. So kasama po sa pagpapatest ang lipid profile. Yan. So nakikita nila yon. May nagtatanong ano triglyceride, ano cholesterol. Actually yung cholesterol, halos proven siya kung masyado mataas na maganda. Triglyceride hindi ganun kadaming pag-aaral pero binabantayan din natin. Usually mataas sa triglyceride, mataas din blood sugar at may diabetes. Tsaka yung triglyceride usually nakukuha sa exercise. More exercise na papababa itong triglyceride. Tsaka iba yung gamutan ng triglyceride, iba gamutan ng cholesterol. Pag nababa natin to, hopefully hindi na kakapal itong fatty liver. Kasi yung liver is pampabuhay, kaya nga live eh. Diba, pang live yan. Maraming ginagawa yung atay natin. Kung nasira yung atay, mamamayat, maninilaw, hihina, mahirap po. Yes, tapos nakita nila yung mga babaeng may PCOS, di ba? Sila din yung medyo mataba. Polycystic. Yes, yung may polycystic ovary syndrome. I-check na rin po ang inyong liver, tsaka yung mga may diabetes at hypothyroid. Tapos idagdag ko lang sa amin, Doc, ano pa bang pwede kong imerienda? Alam niyo po, pwede niyong imerienda, patatas, kamote, kamoteng kahoy, ube, yung mga tubers na tinatawag, nakakatulong din po yan. O mas gusto ng mga may fatty liver. Yan. Okay. So ito yung mga pagkain natin. Quick rundown and summary, Doc Lisa. Siyempre, ulam, isda, gulay,
Tapos, sariwang prutas. Pwede naman po na magkarne, magmanok, magbaboy. Tapyasin lang yung taba. Ang luto, more paksiw, Oo, gano'n. sabawan nyo na lamang po nilaga, sinigang, tinola. Yun po, sabawan nyo na lang. Imbis na deep fry o kaya gisa-gisa, di lagyan nyo na lang ng sabaw. Pagdating sa salad, pag ako nagsalad, yung suka, di ba, may balsamic at suka. Yun ang sauce. Hindi siya Thousand Island, mayonnaise, ranch sauce. Kita nyo naman, basta very creamy. Apo. Diba? Very creamy, mga carbonara, spaghetti, yan, pang fatty liver, yan, pampadami ng fatty liver. Yes, Doon tayo tama sa si mga Doc. Iwas po dun sa mga cream at mayonnaise. cream, full cream milk, full Yes. cream ice cream, yan talaga ang pampataas na sugar Yes, natin. so pwede niyong palitan soy milk, yun na lang po, or yung mga oat milk, yung mga ganon. Okay, thank you very much. Salamat po.